Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalimpumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus lalong lumala. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasay, alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama at ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," nang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay, bumangon ang bata
at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad. Sa magandang araw sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Kung mayroong isang bagay, ang pinagkaparehas ng dalawang pinagaling ni Jesus sa ating ebanghelyo, maraming halos parehas no? Pero kung mayroong isa lang, ito ang pagkakaroon nila ng pananalig o pananampalataya. Kaya nakapagpagaling si Jesus dahil sa pananampalataya. Sa unang pagpapagaling, sinabi ni Jesus sa babaeng 12 taong dinudugo. Matapos siyang hawakan nito, ang sinabi ni Jesus sa kanya, pinagaling ka ng iyong pananalig. Pinagaling ka ng iyong pananalig. So hindi yung paghipo, malinaw? Hindi yung paghawak niya kay Jesus, kundi yung pananalig niya ang nagpagaling sa kanya. Kaya nga, no, pag tayo'y pupunta sa isang simbahan, di ba? Anong ginagawa natin sa mga poon? Hinihipo natin, di ba? Hinihipo. Okay lang yon, maganda yon. Pero ang paghipo, paghawak na walang pananalig ay walang silbi. Ulitin ko. Ang paghipo, paghawak na walang pananalig ay walang silbi. Kaya dun sa Quiapo, kapag piyesta, kahit na nakipagsiksikan ka, nakipagtulakan, no, nanakit ka pa, para lang makahipo, lahat yan walang silbi kung walang pananalig. So Father, pwede bang walang paghipo basta may pananalig? Pwede. At yun ang mas importante, hindi yung paghipo, kundi yung pananalig. Dahil yun ang nakapagpapagaling. Yun ang nangyari dun sa babaeng 12 taong dinudugo. Bukod sa hinipo niya si Jesus, meron siyang pananalig. Ito rin yung nasabi ni Jesus sa tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Diba? Anong nilalapit ni Jairo sa kanya? Yung kanyang anak na babae. Ilang taon? Yun, 12 taon din. O diba, halos parehas din. Parehas yung, hindi yung edad, no? Parehas na bilang. 12 taong dinudugo, 12 taon. Itong babae. Ito yung din sinabi ni Jesus sa kanyang ama. Ano sabi niya? Huwag kang mabagabag. Manalig ka. Dahil dito, hinawakan ni Jesus ang babae at siya'y bumangon. Bukod sa kapangyarihan ni Jesus, tanging pananampalataya ang naging pag-asa ng mga humihiling ng kagalingan kay Jesus. Kung hindi dahil sa pananampalataya, sigurado, hindi gumaling ang mga may sakit. May kapangyarihan si Jesus. Pero kung hindi dahil sa pananalig, kahit kapangyarihan ni Jesus, walang magagawa. Bakit ganon, Father?
Abay, syempre, no? May kapangyarihan si Jesus, walang duda doon. May kakayanan siyang magpagaling ng may sakit, walang duda doon. Pero kung ang tao may duda, hindi siya mapagagaling ni Jesus. Dahil sa pananalig, ito ang magpapagaling. Sa bagay, tingnan nyo, kung hindi dahil sa pananampalataya ng tao, lalapit ba sila kay Jesus? Hello? Kahit may kapangyarihan si Jesus, kung hindi sila lalapit, hindi sila mapagagaling. O, di ba? Tingnan nyo na lang, tuwing First Wednesday, di ba? Meron tayong pakain, dito, may nagbigay sa atin, kaya papasalamat na ako in advance. Bukas may pakain. Halimbawa, may pagkain tayo dito. Kung hindi ka ba pupunta sa simbahan, mabubusog ka ba? Lalapit ka ba? Kaya kailangan mong lumapit. Kailangan mong magsimba. Pero meron dito, hindi nagsimba pero sa huli nabusog. Bakit? Pero lumapit pa din kasi pumila. Ganon din yung pananampalataya. May kapangyarihan si Jesus pero kung hindi tayo lalapit, walang magagawa si Jesus sa atin. Kailangan mong manalig. Dahil ang pananampalataya ang nagdudugtong sa tao at Diyos o naglalapit sa tao sa Diyos. Kung walang pananampalataya ang isang tao, malabong makalapit ang tao sa Diyos. Kaya ka nga nagsisimba dahil ikaw ay nananampalataya. Kaya nga kapag nanghihina ang pananampalataya ng isang tao, anong ginagawa? Ayaw lumapit sa Diyos. Di ba? O ganon. Kasi mahina ang pananampalataya. Kaya hindi ka nagsisimba. Bakit? Kasi walang pananampalataya. Kaya ito yung pag-ingatan natin. Ang mawala, manghina, o madungisan ang ating pananampalataya. Dahil mawala ang ito, mawala o mawawala ang paglapit natin sa Diyos. Sa lahat ng kumakapit sa Diyos, hindi naman sila sa kamay ng Diyos kumakapit, kundi ang kinakapitan nila ay ang pananampalataya sa Diyos. Kaya ganun din ang tao. Kapag wala nang malapitan, sa Diyos na lumalapit. At Diyos na ang sinasampalatayanan. Mga kapatid, sa pananampalataya, tayo ay nakalalapit sa Diyos. At sa pananampalataya, ang pag-asa natin sa Diyos ay lumalalim. Amen? Amen.